Kaya na mamaya mahuli na yung oras niya. Kailangan po ninyong aksyonan na isang taon na pong mahigit ang ating dating presidente ng Pilipinas, si Tatay Digong Duterte. Matanda na po ang tao, pinakidnap pa ng administrasyon. Kaya kinakailangan pong umaksyon agad ang Korte Suprema. Sige, balik pa tayo, balik mo. Di ba kapatid namin ng mga Muslim, balik mo. Hello. Ayan po. Assalamualaikum! Isang pagbati ng kapayapaan! Allahu Akbar! Pero bago ang lahat, pahintulutan ninyo ako na i-acknowledge yung ating mga kapatid na mga Muslim na manggaling sa Green Hills. Palakpakan po natin sila. Sila yung Muslim Alliance for Sara Duterte sa pangunguna ni former Mayor Akhtar Marmar at kanilang spokesperson na si Engineer Nasib Malawani. Alam po natin ang Muslim Alliance for Sara Duterte ay pinapaluman ng Muslim Traders Association in Green Hills at Muslim Business Club ng Green Hills. Nagnarilyan yung pinakamalaking, pinakamalaking mga
Muslim na negosyante sa ating bansa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyong mga kababayan namin ng mga non-Muslim. Gusto kong pasalamatan ang iba't ibang Duterte supporter. Alam naman natin, yung mga supporter ng Duterte po ay hindi nabibili ng pera ito. Alam natin kahit mabilang tayo sa araw, hindi natin talagang para lang may parating natin yung mga hinaing natin kung ano ang tama yung mga decision ng Supreme Court at saka sa Congress. Isang adala lang po ang pagtungo namin dito, pagpunta namin dito sa Supreme Court. Una po, para ipanawagan yung habeas corpus ng mahal nating Presidente, si Tatay Digong, na kung saan, bukas na po, April 22, sa isang araw, ay hearing sa ICC. Dapat po yung Supreme Court maglabas sila ng decision nila. Pangalawa po, yung pangalawang Pangulo natin. Alam naman natin na aping-aping siya. Alam ng mga kapulisan, mga kasundalahan, na masyadong inaapi yung Vice President natin. Kami po sa Muslim Alliance, 10 ng aming mga kasamahan, yung mga leader namin, hindi po kami papayag na lapastanganan ang karapatan ng mahal nating Vice President na si Sara Duterte Carpio. Alam naman natin na talagang yung pinaglalaban nila ay para lang sa kabutihan ng bayan natin. Yung pinaglalaban ng Duterte, walang iba kung hindi makikinabang ang bayan natin mahal na Pilipinas. Kaya po, kami ay lubos na nagpapasalamat kung sino man ay may busilak na puso magtungo rito sa Supreme Court para ipanawagan natin na sana maglabas na sila ng TRO para po matigil na ang impeachment sa mahal nating Vice President. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat ng grupo ng mga kamusliman, yung One Bansa, Muslim Alliance, yung ibang grupo ng mga Muslim, at yung mga ibang grupo din na suportado po kay Duterte. Tulad ng Duterte Riders, kanina ko pang nakikita na nabibilag sila sa araw. Talagang hindi sila nagatubili para lang ipagawagway nila yung bandila ng Pilipinas. Hindi tayo magtatagal sa init ng araw. At saka mga kapulisan natin, sila din ay nagbibilag sa araw para panatilihin ang kapayapaan. Sa Muslim Alliance, makakaasa po kayo sa mabuting paraan, mapaupo natin ang mahal nating Vice President tulad po ng election sa 2028. Makakaasa po kami 100% yung mga grupo ng kamusliman para po sa mahal nating Vice President. Muli po sasabihin ko, lahat ng kamusliman sa Mindanao, 90% yung kamusliman ay para sa Duterte family. Kaya po, maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Duterte family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilabas mo na yung totoo. Kaya baka mamaya mahuli na yung oras mo. Dahil hindi na tumutulong sa sampayan ng Pilipino. Dahil para naman alam ko sa sampayan ng Pilipino kung sino